Kaya sa DOE, sabi ko, wag nyo na kasing ibenta yung coal na napoproduce natin sa Semirara. Para sa ganun, para sa ganun, tayo na lang ang gumamit. Bakit kasi ine-export nyo sa panahon na tayo ay namimilipit sa krisis na kanilang sinasabi nga at pinag-uusapan natin ngayon, binebenta pa natin sa ibang bansa. Kasi meron na naman silang argumento dyan. Sir, kasi po kaya natin binebenta sa ibang bansa, yung po kasing napoproduce nating coal dito sa Semirara, low calorific value. May low calorific value na May calorie pa yan calorific. Calorific Mas value. maganda, diet tayo. kumbaga Low calorie pala tayo. Kumbaga sa pagkain, mas maganda, di ba? Mababa ang calorie, di ba? Diyan ka sumigil. Yes po, Pero sabi ko, hindi po totoo yun kasi merong kumpanya na bibili niya lahat ang mapoproduce locally sa Semirara. Tapos ipaprocess niya. Yan na lang gamit para yung itigilan natin yung oil, itong gamitin natin coal kasi atin ito siyempre mas mura. Kung talagang gusto niyo makatipid. So sabi, we will look into this. Palagi na lang silang ganun eh. Isip-isipin mo. Kasi Sarili nating coal ibebenta mo sa ibang bansa, pwede naman natin gamitin baka sakaling makatipid tayo. Naharap na nga tayo sa napakalaking problema eh. Kasi kung mawawala po yung kanilang supplier, mawawala yung kita nila, Sen eh. Pag nag-iba ho yung supplier eh. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Hindi mo malaman, may sinasabi ka na ganitong gawin natin, ganitong gawin. Hindi ko naman alam kung i-consider nila. Republic Act 8479 at saka yung kakambal niyang executive order na ginamit panahon ni GMA at ito nga ay dahil lamang sa mga kalamidad na sunod-sunod na nagpasakit sa bansa natin. Kung yun sabi ko nga targeted lang, hindi naman kabuuan ng Pilipinas tinamaan. Pero ginamit natin yung executive order at in-apply pati sa oil companies. Finris ang presyo. Yes po. Mula nung 5 days pagkatapos na mag-landfall, pinris. I am disputing your data. Ayun, ganun sana. Diba? Para, wala eh. Habang nanonood ako kahapon, tingin ko nga kung meron talaga magdi-dispute no sinabi ninyo. Wala nga eh. Kasi sila nasa matagal na industriya san eh. Kumbaga na... Baka naman natatakot na Kumbaga sa korte kasi, biglang naglahad yung yung prosecution. Your Honor, I move that this testimony be stricken of the record. Hindi naman nag-oppose yung kalaban eh. Counsel, what would you say? Nothing. Halimbawa, defense, what would you say? Fiscal. No, Your Honor. No objection, Your Honor. Hindi, wala. Wala naman Sabi ko, ako ba nagtago? Hindi, sabi, ito po, Mr. Chair, ito po yung slide number 1. Ayan po. Makikita nyo po dyan, makakwenta po natin. Yan po, nakalitaw po ang price US dollars per metric ton. Kung CIF po, lagyan na po natin ng shipping cost kahit na kung minsan FOB lang ang merong shipping cost. Ayan po, translate nyo na po sa metric ton, hindi na po $1,500, $15 na lang. Okay? Andyan na po yung map, Singapore, $1.71. Ngayon po, dahil kinonvert na po natin sa liters, tsaka po yung 60 pesos is equal to $1. So 540 plus 15 plus 1.71 times 60 divided by 1,180, tingnan po ninyo 35 pesos lang. Edi sana, with all due respect, Your Honor, this is highly disputable. Yun sana, no? This is unacceptable. Kami po kanya ay inikutan na po namin ng milyong beses yung mga tangke ng Singapore. Hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Meron bang kumibo, Che? Wala, ang ini-expect ko nga, wala ang kumibo talaga sen eh. Yun nga DOE, hindi niya alam. Hanggang matapos pala. Anong gagawin natin? Ngayon, kung hindi po nyo i-validate
nagtataka po ako, ba't tayo yung i-validate? Para sa akin po kasi, parang wala tayong problema. Kasi yan po yung presyo eh. Oo. Paano po nangyari? Paano nagtaasan po? Kayo nagpasimula ng pagtataas ng presyo. Kaya po tayo nagkaroon ng parang akala mo may emergency tayo. Oo. Kaya kung mapapansin ninyo, napansin nyo naman siguro, Opo. hindi ko alam kung saan ako pupunta na argumento eh. Kung sasama ako doon sa pinag-uusapan, anong mangyayari sa mga drivers? Anong mangyayari sa mga tindera? Anong mangyayari sa mga farmers? Sa mga school children? Sa mga teachers? Sa lahat ng sektor ng ating lipunan? Ang taas-taas ng presyo. Ang sinasabi ko, teka, tingnan nyo muna ito. Oo nga naman. Parang hindi muna, parang wag na muna natin pag-usapan ito. Eh, nandun na yung manibela, naglulupasay na, di ba? Opo. O sabi ko, pasensya ka na bro. Oo. Sa harap ng iyong panaghoy, ayaw nilang tingnan eh. Napansin nyo ba? Oo, tama Bakit kayo. wala man lang na gustong tingnan yung pinresitang kong... Wala bang interesado na baka sakaling ito'y totoo at sinasabi ko namang, ayan po, Oo. i-validate po ninyo. Kasi kung totoo, magpadala na po kayo ng mga vessels ninyo doon. 10 vessels sa limbawa. Bawat isa po kasing delivery, minimum of 100,000 metric tons. Oo. Either diesel or gasoline. Para hindi na po tayo mamroblema. So wag na muna natin pag-uusapan muna ito. Opo naman. Kaya kung makikita nyo, alumpihit ako, hindi ko alam, saan ba ako makikipag-ano sa inyo? Dito ba ako? Ito ay pinipilit ko. Susundan nyo ba yung direksyon na yun? Ano? Na para bagang tatanggapin na natin na talagang mahal? Bago ko sana tanggapin, i-validate nyo to. Pero wala naman wala naman nag-object, hindi naman gustong i-validate. Ba't nga ba parang ayaw, parang pasum-paso sila sa impormasyon na yun, Sen? Ano bang nakita nyo doon? Hindi, pasagutin mo si Nelson. Kasi Ano ako, tingin mo, bakit parang pasum-paso sila doon sa impormasyon na inilahat na yun ni Sen? Ni Sen Don Marcoleta? Hindi po talaga namin alam yan, Your Honor. bakit kaya? Yun ang tanong sa'yo. Sa tagal ng industriyang ito at sa tagal ng trading sa Singapore at saka sa Petronas sa Malaysia, hindi alam. Ang totoo niyan, Sen, ito ngang Department Hindi niya alam o ayaw niyang alamin. Parang pareho. Parang pareho po eh. Ito nga nakatataka eh. Kasi yung Department of Energy, in-announce po niya ngayon na may dumating sa bansa na 22,578,000 na liter ng diesel shipment. Oh. Pero itong magtataka ka, hindi nila dinidisclose kung saan binili. Iba pa ba yung galing sa Russia? Bago ito. Bago yan. Iba Ngayon pa lang yung ito. galing sa Russia. Oo. May nabili silang diesel. Pero bakit gano'n? Bakit kaya hindi pa pwedeng i-disclose kung saan binili? Kasi kung may nabibili ng palang ganito kadami, Hindi kasi pag dinisclose nila nga, magkakaalaman kung magkano nila nabili. Yung presyo ang kasi Yun pinag-uusapan nga. dito. Doon ang presyo kung magkano eh. So, yun siguro ang dahilan, Jen. Kaya ayaw nilang i-public na tama po, nakakabili nga po kami dyan kasi baka magkaroon ng comparison eh. Gagaya ng binanggit ni Sen na i-compare yung presyo dito at saka dun sa malapit. Kasi, alimbawa, si Jen ang nandun. Opo. Senator Jen, sabi ni Sherwin, walang sumasagot dun sa data mo eh. Bakit po, Mr. Chair, kamo sa kanya? Opo. Mukhang natiklo eh. Pero ito naman sa ang senaryo. Ito naman ang yan nangyayari sa Pilipinas. Hindi lang ito sa Pilipinas. Kasi ang pagtaas talaga ng presyo ng produktong petrolyo ay pangdaigdigan. Lalo na dito sa Southeast Asia. Oo, kasi yun po ang pinoproject ng Big Three. Halos matataas ang company. Ba't di mo tanungin ang Vietnam? Ngayon din, tanungin mo, ganyan ba ang presyo niya? Kamo ha? Oh. Sino sagot mo? Tanong ka sa Australia. Ganyan ba ang presyo? Kamukha nito, lumundag ng 120 pesos. Yun nga. Tumaas From din sa kanila. 55, Pero hindi ganun ka hindi ganun grabe kataas. katulad Baka sa atin. tumasok, 10%, 15%, dahil nga umalog nga ng konti. Nagkaroon na, siguro nagkaroon lang ng shock. Pero pinag-uusapan natin from 55 to 126. Oo nga. Masyado mataas yung pag-akyat. Kasi sa kanila 20% lang ang pinakamataas dyan. Kaya pala ngayon ko naunawaan kung bakit hindi nila inaalis ang balita, Strait of Hormuz, Strait of Hormuz, Strait of Hormuz. Kasi nga, nakabarandilya daw po lahat ngayon doon, yung mga tanker na hindi makadaan. Samantalang meron naman palang ibang pwedeng pagdaanan.
Kasi yun din po ang stand ng mga petroleum company, di ba, Sen? Nung nag-present yung Shell, nag-present yung Petron at saka Chevron. Yun po lahat na sinasabi nila eh. Alam mo kung makakapagsalita lang yung Strait of Hormuz, Opo. kung makakapagmura lang yun, Ganun po ba? Baka nilamon ho ng buhay yan. bakit ako na lang ang palagi niyong pinagtutungkulan nitong problema ninyo? Aha. Ha? Hindi ba kayo na ang nagsabi na 20% lang ng supply ang dumadaan dito? Yes po. O bakit hindi niyo tanungin saan dumadaan yung 80%? Aha. O yung Suez Canal, sarado ba? Di ba tinanong ko yung isa? Opo, yung representante ng Shell. Are you saying, sabi ko, that the Suez Canal is closed also? No, sir. O, yan pala eh. Bakit palagi kang straight ng straight? O, ipakita mo nga sa akin yung lahat ng mga binili ninyo nang galing sa Strait of Hormuz, dyan dumaan. Pakita mo nga. Aha. O, pakikita niya ba? Hindi po niya pakikita yun. Magkakabistuhan tayo. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Kung halimbawa naman, doon sa batas natin na 8479, di ba? Opo. 8479 yung batas eh. Ito yung deregulation ng ating downstream oil The industry. regulation law. Aha. Kung yung section 14 na yon, na kung tawagin ay monitoring, kung halimbawa yun naman ay empty lang na statement, Oho. yung parang pang-display lang. Talagang ganun. Kaya lang kung titingnan mo nga yung last paragraph na yung paragraph E na sinasabi niya, Opo. pag merong national emergency, meron kang gagawin eh. Isipin mo yan i-consider pang pwede mong i-take over temporarily yung operations ng public utility. Opo. Because it already affects public interest. Aha. Ibig sabihin, kahit nasa rehimen ng deregulation, oil deregulation, hindi siya absolute eh. Ah, Kasi nga, ang pinaka-catchword doon, yung national emergency. national emergency. Oho. So, kung halimbawa, pag-usapan natin, meron tayong national emergency, ba't hindi mo gamitin ito? Oho. Doon mo lang naman gagamitin ito eh. Para saan? Ba't mo pa nilagay sa batas kung hindi mo rin pala gagamitin? Yun ang punto eh. Pero, well, natapos na po. Hanggang ngayon, Basen, wala pang nagka-follow up kung talagang totoo ba yung sinasabi ninyo. May nagsabi Oho. na kakausapin ka raw nila para itanong kung sinong kukontakin. Opo. Kasi sabi may supplier din kayong kausap na nandun. Alam naman nila kung kontakin, pero hindi. Pero yun ang ipinahayag nila. Kasi yung katabi ko, DOE eh. Opo, oho. O habang minsan nagkakausap din kami, sabi nung isa sa kanila, pagkatapos daw ng hearing sen, ay kakausapin kanila para makuha nila yung contact kung paano. pati detalye. Oo, sabi ko. Ba't kinakailangan pa di pa siya lumapit sa akin kahit naman Opo. At saka kilala niya naman si Wimpy Puentebella, di kung ba? kung talagang interesado sila, di bibigay ko yung contact. Kukontakin kaya. Nelson. Makakabili ba tayo doon? Sen? Kami na lang dyan ang Kami na pupunta. lang. Wala kang vessel eh. Ganun. Nga. Tapos wala pang Ano? insurance. Pupunta ka ron, naka-tricycle ka. Then, manghiram ako, dala kong container, Sen. Alam Isang mo, ang container. gagamitin nila doon, Panamax. Panamax. Oho. 100,000 metric tons Ganun kalaki. ang kargada noon. Ano po yun? Dadaong lang doon yung Panamax. Diba yun? Pero kasi hindi naman Diesel daw... to tank. Diesel to tank. Gaganon siya, oh. Opo. Tapos, Bagay, nangyayari ngayon. ay tinanong ko yung isa sa kanilang, resource persons. Sabi ko, sir, are you familiar with the diesel tank Oho. transaction? No, Your Honor. Sabi niya, okay. So, hindi pala niya alam. Ganon. Sa tawi-tawi lang po, sa karagatan ng tawi-tawi, matagal ng practice yun. Kasi baka naman ang alam nila. Oo. Hindi naman sila pumupunta doon sa tangkina eh. Nandito lang sila sa breakwater, alam ba? Doon sila Nagpapalitan ng yun hose. tayong marami ngayon eh. Opo, marami. Halimbawa, ito, hindi ko mababanggit yung pangalan. Opo. Ito, nasa cellphone ko. Meron sila ngayon, as we speak, 60 million liters
Ng Diesel. diesel. 60 million is good for 2 days. Okay. Consumption. Consumption ng Pilipinas. O ng buong, o isang Hindi, pang national, pang National. per month. Opo. So ito dalawang 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 araw. araw lang ito. Oo, kasi 60 million lang eh. Ang consumption kasi natin, national, 996 million. Opo. Okay? Siguro mga about 25 million yun. O ito, 60 million lang ito, kaya about 2 days lang. Nakuha mo? Yes po. Ibebenta nila ng 70, papasok nila ng 70. So, hindi 126. Oo. Opo. It is 3 days away, sabi niya, from Philippines. So nandyan lang sa may, Nasa siguro sa gilid-gilid ng Sumatra siguro, o kaya dyan sa may Celebes Sea, o kanya. Yes po. Meron eh. May supply. Oo. May supply. Nandyan lang sila eh. Nako. Well, tama kayo dyan, Sen. Ano? Pero mukhang ayaw talagang kagatin ng big three yan, Sen. Hindi, babasahin ko. Baka sabihin na naman nila eh, ito, mahirap na eh. Baka sabihin, katang-isip lang po. No? Ito, babasahin ko sa inyo. So available ho yan. Tama-tama. May buyer kami ni Nelson eh. Matagal na po naghahanap ng langis yan. Magtatayo na ako eh. Hindi, ito, may buyer ito. ako niya. Ang requirements lang niya eh. 1 million liter per week lang. Kailangan lang yan. Oo. Nasaan na ba yun? Hindi ko lang kung Viber, kung sandali lang. 60 million to. Pwede na, ano? Oo nga. Ang requirements lang niya kasi may-ari ng mga barko ito, Sen eh. Ang requirements lang niya 1 million eh. For every week. Eh kung tumubo ako 5 centimos yan, di malaki-laki na ito. Nelson. Diesel yan, diesel. Diesel. Nako, Pang barko eh. Oo. Today, 9:22 a.m. Kanina umaga. Okay na umaga. Opo. Diesel info. 60 million liters of diesel available, 75 pala, hindi 70. Available at 75 pesos per liter. We can negotiate for more or on a sustained supply. So tuloy-tuloy pa pala. We are 3 days away from the Philippines. Delivery is upon payment. Ba? Hindi kaya sa Temu mo ka... Hindi, kasi may dala-dala ka ng pera sigurado. Kasi andun lang sila eh. Oo nga, dyan na. Nag-aabang lang ng bibili. Tingnan mo sa sa avatar mo kung halimbawa 3 days away, sige. alam mo kung nasaan siya. Well, bandang ano Tingnan yan, kung natin, hindi, bandang Malaysia. Baka nandiyan lang Kasi sa may naka-tanker lang yan eh. Hindi, baka nasa Kalayaan Island Group ito. Ayun, pwede. Nakadock doon, di ba? Oho. Eh, binabantay ng Coast Guard siguro yan. Pagpasok sa Pilipinas, baka akala There are people who are willing to provide proof that the gasoline and diesel we're buying right now are old stocks and that should not be affected by the second blow of price hike crisis of 120 to 144 pesos per liter. So, hindi pa pala daw. Old stocks pa pala yan. Old stock ito, kaya they're willing to sell at 75. So Kita parang pa rin sila dyan, may price na rin sila siguro. Tama po. Baka nakuha na lang din ng 25 pesos eh. Oo nga, di times 200% na nila So bibenta. may 50 pesos na siyang rito. Oho. Kung 75 pesos niya ang No, kaya may Di ba? 50 pesos na siya, okay na sa kanya. Kaya nga. 60 million liters times 5 pesos. Nako. Ang laki nun. Kasi kung... Kasi ano lang niya yun eh. Kasi sa 50, gross nila yun eh. Opo. O siya, broker siya. Halimbawa, may piso ka kamo. Oho. 60 million pa rin po yun kung sa piso per liter. Yun ang nga sinasabi ko. Baka naman kasi Sen, baka maraming nag-i-scam ngayon. Baka naman scam yun, baka sabihin ng Hindi ko naman siya papuntin kung hindi ko kilala ko eh. kilala niyo. Yung pala. Kasi yung tatay niya kaklase ko sa law school. Ayun. Paano nyo na po ako? Order nyo po ako 1 million muna sa akin, Sen. Paano na ako? Letter of credit na ako, LC na ako dyan. Nasa ikaw, magkano ka? Ilang order mo? Hingi na lang ako sa'yo. Balato ka na lang. Ay, nako. So, yun ho pala ang sitwasyon. Ngayon ho ay... Hindi, ang dami nating dapat pang ayusin sa pag-uusap dahil sa, di ba, dahil nga sa national emergency, napilitan ang legislature, lower and upper house,
na madaliin yung pagsasabatas ng pagbibigay ng emergency sa Pangulo, di ba? Oho. At yung excise tax nga ay isususpindi muna, di ba? Opo, pinag-uusapan kasi pang balita po Sen ay April 12 or 13. Kasi kailangan may publication pa yan, eh, di Opo, ba? magde-decide na po kung babawasan o totally ay aalisin ang excise tax. Kaya nga, so itanong natin ngayon, magkano ba yung kinukolekta nating excise tax sa bawat taon? Aha. Anong average na collection natin Yearly sa excise tax? annual collection ano? Estimate yan, siguro about 150 to 160 billion pesos Ako, napakalaki pala. per year. Okay. Opo. E di sususpend mo yan. Opo, di Paano yung pinaggagamitan nito na alam ko naman ay mga priority projects ng government, kung hindi man siguro kasangkot din dito yung mga public services. Aha. Ano? So kung wala na yung tax na yan, anong gagastahin para doon sa mga sektor na dito pala pinaggagamitan? Ito pala ang ginagamit. Aha. Palagay mo, apektado yung mga tindera dyan. May apektadong mga tsuper, halimbawa. May apektadong mga basurero. Hindi ko alam kung alin lahat ang pwedeng maapektuhan kapag yung excise tax na wala. Opo, sinuspend. Oh. Ibig sabihin, kaya natin ginawa yon para makatipid tayo sa panggatong. Yes po. Kaya lang, may kakambal naman na problemang idudulot. Nakuha mo? Yes po. Sa makatwid, gusto mong maging maligaya ang isang sektor sapagkat nagawa mong ibaba Ang presyo ng langis, ang presyo ng langis. Ngunit, may yung magsasakripisyo. yung pinagagastan ng excise tax, hindi mo na siya mapapasaya ngayon dahil wala na siya. Oho. Mapuputol na eh. So, ito sa mga doktrina ng public administration. Oho. Paano mo ito Ito ngayon yung babalansin? tinatawag No? nating Pareto Principle. Oho. Gusto mong maging maligaya si Nelson, dinigyan mo siya ng ganito, nawalan si Jen Subarjaga, May pinukit. yun ang balancing. Oho. Nako. Teka lang sir, bigla ko pinalala. May binabanggit kayo doon sa coal power plant, na yung part ng Semirara. Ano yung rekomendasyon doon? Kasi mahalaga Hindi. nito na dapat Kasi malaman ng nga, ating kababayan. pinag-uusapan namin kasi yung pati sa kuryente na pag-usapan. Yes kasi po, yes po. Oo. alam mo naman, isa sa panggatong natin sa kuryente, mga gumagawa ng kuryente, diesel. Yes po. So, para mo nang nakita, lalong-lalo na yung tinatawag na SPAG areas. Oho. Yung SPAG areas, ito yung Small Power Utility Group. Okay. Na ang nagsusupply dyan yung Napocor dahil walang transmission line. Mga isla to eh. Opo, oho. Katulad ng Masbate, katulad ng Mga off-grid kung tawagin, ano? off-grid, katulad ng Mindoro. Yes po. Ang karaniwang nagsusupply ng kuryente dyan, diesel-fired generation plants. Opo. Oh, 120% ang increase. Tataas. Oo nga. Hindi nga, dito pa lang sa kuryente, sa ano natin sa diesel. Diesel pa lang, oh. O sa diesel. 100% kaya mo na lang. Ito yung ginagamit na panggatong dun eh. O magkano niyang ipapasa yung kuryenteng kanyang ginagawa? Mas higit pa yan. Oo. Lalo kung barge yan. O yun ang sinasabi ko ngayon. Ngayon, sabi ko dun sa ERC, o kaya sa DOE, sabi ko, huwag nyo na kasing ibenta yung coal na napoproduce natin sa Semirara. Para sa okay, ganun, oh. para sa ganun, tayo na lang ang gumamit. Bakit kasi Mapanggatong. ine-export nyo sa panahon na tayo ay namimilipit sa krisis na kanilang sinasabi nga at pinag-uusapan natin ngayon, binebenta pa natin sa ibang bansa. Kasi meron na naman silang argumento dyan. Sir, kasi po kaya natin binebenta sa ibang bansa, yung po kasing napoproduce nating coal dito sa Semirara, Opo. low calorific value. Oo. May low calorific value na ano. May calorie pa yan calorific. Calorific Mas value. maganda. Diet tayo. kumbaga Low calorie pala tayo. kumbaga sa pagkain, mas maganda, di ba? Opo. Mababa ang calorie, di ba? Diyan ka sumigil. Yes po, oo. Pero sabi ko,
Hindi po totoo yun. Kasi merong kumpanya na bibili niya lahat ang mapuproduce locally sa Semirara. Aha. Ah, Tapos okay. ipaprocess niya. Yan na lang gamit para yung itigilan natin yung oil, itong gamitin natin coal kasi atin ito siyempre mas mura. Opo. Kung talagang gusto niyo makatipid. So, sabi, we will look into this. Palagi na lang silang ganun eh. Isip-isipin mo, Aha. Kasi may sarili nating coal, ibebenta mo sa ibang bansa, pwede naman natin gamitin baka sakaling makatipid tayo. Naharap na nga tayo sa napakalaking problema eh. Aha. Oo. Kasi kung mawawala po yung kanilang sino nga? supplier, mawawala yung kita nila, Sen eh. Ha? Pag nag-iba ho yung supplier eh. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Hindi mo malaman, may sinasabi ka na ganitong gawin natin, ganitong gawin. Hindi ko naman alam kung i-consider nila. Aha. Kasi ganyan na yung ginawa sa ibang bansa dyan, di ba? Kahapon, inisa-isa natin yung mga measures na ginagawa ng ibang mga bansa, lalo na dito sa Southeast Asia. Oo. Isa yun sa kanilang measure na pag meron kang pinoproduce na para sa energy, ano man yan, dito muna. Yes. Oo, di ba? Nililimitahan nila yung pag-export. Yun ang mga hakbang ng iba't ibang bansa na katabi natin. Yes, ano? oo. Kasi, kumbaga, bilhin mo, locally, produce na lang muna. Meron ka na eh. Oo. Pero sa bandang huli, Sen, meron na lamang tayo 15 minutes. Saan patungo? Ano, gusto natin malaman ngayon, May patutunguhan may ba? patutunguhan ba itong Protect Committee na ito sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian? Ako gusto kong isipin na dapat merong patunguhan. Okay. Oho. Kaya yung huling pagdinig, ewan ko kung huling pagdinig, ang ibig sabihin yung pangalawang pagdinig, napilitan na akong magbigay ng opening statement. Opo. Kasi nung una sabi niya wala na. Nung kayo. una, Oho. itong mga kasama ko kasi nagsibigay ng mga opening statement pagkahaba-haba. Pero parang political speech for 2028. Malapit na election. Opo. parang nakaharap sila Oho. sa gymnasium na napakaraming tao. Nako. Ang year ay 2028 na. Oho. Kaya nung ako nasabi ko, hindi na nga ako at makasave tayo ng time. Pero yung pangalawa, nagbasa na ako ng sarili kong opening statement. Maiksi lang naman. Opo. Oho. Siguro, wala pang 5 minutes yun eh. Opo. Ang nilagay ko na yung context, gamitin natin kako yung emergency mechanism na sinasabi ng batas. Oo. Opo. Kasi hindi masyadong nabigyan ng panahon yun eh. Republic Act 8479 at saka yung kakambal niyang executive order na ginamit panahon ni GMA at ito nga ay dahil lamang sa mga kalamidad na sunod-sunod na nagpasakit sa bansa natin. Opo. Kung yun sabi ko nga targeted lang, hindi naman kabuuan ng Pilipinas tinamaan. Pero ginamit natin Opo. yung executive order at in-apply pati sa oil companies. Finris ang presyo. Yes po. Mula nung 5 days pagkatapos ng maglandfall, pinris. Ito, sa tingin ko, mas applicable dito dahil sa mas malawak ito. Kung totoong wala silang magagawa ng paraan, at kung talagang ma-validate nila, yung data ko mali. Yun po. Oo. Paano kung yung data ko tama? Di ibig sabihin, artificial ito? Di ba? Ngayon, kaya nga ang premise ko, gamitin natin yung sinasabi ng batas na mekanismo para sa ganon ay ma-address natin. Ano po yun? Yung government takeover? Yun po yun? Hindi naman takeover. Hindi naman necessarily ganon. Pero okay. kamukha ng sinasabi, merong monitoring dito. Oho. Di gawin mo yung magagawa mo under monitoring kasi under Section 14, paragraph E, sinasabi ko, pwede niyang i-operate. Opo. Ngayon, kung ayaw mo yung ganon, I-monitor na lang. mag-monitor ka, akin na nga kung magkano mo binili. Yung mga ganun ba? At pagkatapos, tingnan natin, ano ba yung eksaktong point, itong reciprocal nga ito, reciprocal, halimbawa, relation between the old price and the replacement cost. Hindi naman po pwede na napalitan mo lang, bombahan na, tinira mo kagad 110 pesos. Yun na nga po. Hindi mo nagagamit ito. Hindi mo nagagamit yung executive order ni President Arroyo.
Eh kasi po, Sen, ayaw nila ng takeover. Ayaw din po ng magpa-monitor eh. Ayaw ng mga Hindi nga, petroleum company. ito nga ngayon yung challenge sa committee Protect. Kasi nakalagay, ang pangalan Protect Committee. Protect. Opo. So the committee intends to protect Opo. our people. So yun ang mission. Maprotektahan ang sabay ng Pilipino. Oo, kaya Tinapatan na ng gobyerno niya, Sen, eh. Uplift naman. Di ba? Uplift naman sila. Oh. Eh baka magpanagpupo at ano. Di ba? dapat kasi ito protect. Oo. Gawin niya yung mandate. Oho. Yung uplift, tingnan natin kung paano i-uplift. Paano i-uplift, ano ha? Yun ang problema natin pala ngayon, ano? Makapanindigan kaya si Senador Sherwin Gatchalian na talagang hikayatin po, executive department? Kami naman, ang legislature, recommendatory lang kami. Kaya nga po, oho. Ang magagawa namin, magagawa kami ng batas halimbawa. Kaya lang, alam mo naman ang process ng batas, medyo may Tagal-tagal po yan, katagalan. oo. So, kinakailangan, yung aming oversight function, pwede naming ipilit. Meron ng batas nakalagay dito Di ba sinasabi nga natin, Republic Act 8479. Ba't pa kami gagawa ng batas? Meron nakalagay na emergency mechanism dito. Oho. Implement na So, lang. depende na lang kung paano ang gagawin ng committee. Oho. At pag-uusapan siguro namin, kahit na meron akong pupuntahan, pwede ko naman siyang i-text. Tama po. Oho. Yan ang ating dapat asahan dyan. Ako naniniwala naman ako sa Sherman na interesado naman siya na yung objectives natin, kaya natin ginawa yung protect, Oho. ma-address natin ng mabilisan yung problema. Ayun. Pero sana kami bilang taong bayan ay umaasa. Bagamat ang unang impresyon natin, Nelson, parang ayaw pansinin ng DOE at saka nung players yung binanggit po ninyo. Palagay ko na ano lang sila. Nabigla? Nasyak lang sila. Nasyak lang silang ganon. Hindi sila, baka sa susunod na hearing, may preparasyon na sila. So may next hearing pa po ba? Ay, nakaya na yun. Kung papatawag pa. Chairman. Oo. Kasi walang nung hanggang... Kasi baka mamaya nagsimula na silang mag-validate. Mukhang tama naman yun Oho. Ayun nga. Oo. Nahihiya kami kay Senator na binalidate pero totoo pala kaya bibili na kami. Halimbawa, ganun na yan. O edi tapos. Oo nga. Magsakripisyo muna sila, siguro, Sen. Siguro mga isang, bayan mo, sira muna tayo negosyo ngayon, magpalugi muna tayo. 1 month. 1 month lang naman, mayroong gulo eh. Paano malulugi? Meron pa rin naman. Tinaas mo na nga Sabi ko nga siya, 3 billion per day na nga yung kinita Ano pa lugi ron? Hindi nga, medyo yung kikitain nila, medyo kasi Bawas-bawasan. Hindi nga natin. kukuha nga sila doon sa ano eh. Kung kukuha nga sila sa Singapore, 55 pa rin Meron pa rin kita. May kita pa rin. May kita pa nga Breakdown muna tayo. Hindi na Pera 3 tayo billion. kumita. Hindi na 3 billion per day. Kasi pagkalutong Macau, paldong-paldo sila. Ganun po ba? Tiba-tiba. Pero naghihirap ang ating mga mamamayan. Ayaw Ayan. ng ganun. Ayaw ng ganun. Aha. Ba? Si Lady Jen Capiñanes, bihira ito manood, ano? Oh, ano sabi? Yung aking anak na magna cum laude, nanonood ngayon. Ay, Sabi niya, pakibati din ako. Yun. Lady Jen, ang pinakamagandang anak ni Yan ang Jen hindi- Sobarjaga. Yan ang pala isipan ko hanggang ngayon kung paano ka nagkaanak na magna cum laude. Pero mangyayari yun Opo, Kaya lang, wala kang kinalaman doon. Nagmana yung sa asawa mo. Kasi kinulang daw po ng kaalaman yung tatay, kaya doon sa anak napunta lahat, Sen. ano? Yun, pwede. Sabi nila pagka slightly use Hindi gaano gamit ang utak ng tatay, kaya yung kaalaman Kaya napunta sa bago-bago. anak. Yan. Sige. Sen, masayang hapon po. Salamat na marami sa inyo. Sana po napasaya namin kayong lahat. At lalong-lalo kaming sasaya kung napakasarap po ng hapunan nyo ngayong gabi.